Ang mahiwagang kapangyarihan ng pasaporte ng Pilipinas. Isang kuwento ng pagbabago at karangalan. Isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa isang paliparan sa Europa. Daan-daang turistang Tsino ang natigil sa pila ng imigrasyon, habang ang mga Pilipino naman ay mabilis na nakakadaan. Nagdulot ito ng malakas na protesta. Ano ba ang nangyayari rito? 3 oras na kaming naghihintay. Bakit sila binibigyan ng espesyal na trato? Nakuha pa ng isang news crew mula sa BBC ang kakaibang eksenang ito. Ang sagot ng isang opisyal ng paliparan ay mas lalong ikinagulat ng lahat. Ang rate ng mga Pilipinong ilegal na nananatili sa bansa ay mas mababa sa 0.01%. Sila ang may pinakamataas na antas ng tiwala sa buong mundo. Mayroon kaming espesyal na pagtitiwala sa kanila. Paano nga ba nakamit ng pasaporte ng Pilipinas ang ganitong pambihirang katayuan? Ibabahagi namin sa inyo ang sikreto sa likod ng pribilehiyong ito na kahit ang mga pasaporte ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay walang katulad sa pamamagitan ng kamanghamanghang karanasan ng isang dayuhang nagpasya na maging isang Pilipino. Ako ay isinilang at lumaki sa Alemanya. Nagsimula ang desisyon kong maging isang mamamayang Pilipino. 4 na taon na ang nakalilipas nang makilala ko ang aking asawang si Jose, isang Pilipino. Noong una, akala ko ay dahil lamang ito sa aming pagpapakasal, ngunit matapos manirahan sa Pilipinas, lubusan akong nabighani sa alindog ng bansang ito. Isang araw na hindi ko malilimutan ay noong Hunyo 2023, nang sa wakas ay natanggap ko ang aking pagkamamamayang Pilipino at unang beses na nag-apply para sa aking pasaporte. Sa Alemanya, ang pagkuha ng pasaporte ay inaabot ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ngunit sa Pilipinas, sinabi nilang 10 araw lamang daw. Nag-aalinlangan man, dala ang tanong sa isip kung totoo nga bang ganoon kabilis. Nagtungo ako sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs, DFA. Doon, lalo akong namangha sa paliwanag ng isang napakabait na kawani sa Passport Division. Ang pinakabagong e-passport namin ay may RFID chip na nagsisilbing pinagkakatiwalaang patunay ng pagkakakilanlan saan man sa mundo, aniya. Nang marinig ko na mayroon itong higit sa 80 advanced na security features para maiwasan ang pamemeke, naisip ko, kaya pala itinuturing na isa sa pinakaligtas na pasaporte sa mundo ang pasaporte ng Pilipinas. Ang proseso ng aplikasyon ay napakasimple rin. Sa Alemanya, kailangan kong maghanda ng napakaraming dokumento, ngunit sa Pilipinas, kailangan ko lang ng aking national ID at isang litrato. At kahit ang litrato ay maaari ng kunan doon mismo sa lugar. Nang sabihin nilang padadalhan na lang ako ng text message pagkatapos ng 1 linggo kung kailan ko ito makukuha, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang ganoon kabilis? Ngunit, nakamamangha. Eksaktong 10 araw ng trabaho ang lumipas, dumating ang text message. Ang damdamin ko nang hawakan ko ang aking pasaporte sa unang pagkakataon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Ang maringal na pulang pabalat, ang mga pahinang may sagisag ng agila, at higit sa lahat, nang makita ko ang mga salitang Republika ng Pilipinas, hindi ko napigilang mapaluha. Gamit ang pasaporteng ito, maaari akong malayang maglakbay sa napakaraming bansa. Totoo, makapangyarihan din ang pasaporte ng Alemanya. Ngunit ang pasaporte ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamalakas sa Asya. Batay sa 2024 World Passport Rankings, kasama ito sa mga nangunguna sa Asya, kasunod lamang ng Japan, Singapore at South Korea. Ito ay isang bagay na hindi dapat maliitin. Lalong tumatak sa aking isipan ang mga salitang nakasulat sa loob ng pasaporte. Ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay humihiling sa lahat ng kinauukulan na pahintulutan ang mamamayan ng Pilipinas na nakasaad dito na makaraan ng malaya at walang sagabal at kung kinakailangan ay bigyan ng lahat ng tulong at proteksyong na ayon sa batas. Ang pangungusap na ito ay ganap na sumasalamin sa kung gaano pinahahalagahan ng Pilipinas ang sarili nitong mga mamamayan. Bagamat mahirap ang proseso ng naturalisasyon at paghahanda para sa pagsusulit, naramdaman kong sulit ang lahat nang matanggap ko ang napakahalagang pasaporteng ito. Ang maging may-ari ng pasaporteng kumakatawan sa Pilipinas ay isang malaking karangalan. Ngayon, bilang isang Pilipino, naging responsibilidad ko na rin na pangalagaan ang halaga ng pasaporteng ito. Saan man ako magpunta sa mundo,
Ako ay isang kinatawan ng Pilipinas at malalim kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ito. Kaya naman, lalo kong pinagsisikapan na ipakita ang dangal at pag-uugali ng isang tunay na Pilipino. Araw-araw, nadaragdagan ang dahilan ko para mas mahalin ang Pilipinas. Ang unang pagkakataon na ginamit ko ang aking pasaporte ng Pilipinas ay nang magtungo kami ng aking asawa sa Europa para sa isang 10 araw na business trip sa Frankfurt, London at Paris. Dati, kapag ginagamit ko ang aking pasaporte ng Alemanya, kailangan kong dumaan sa mahahabang pila at masusing pagsisiyasat sa bawat bansa. Ngunit iba na ngayon. Pagdating namin sa Frankfurt Airport, kinasanayan kong pumila sa linya para sa mga dayuhan, ngunit hinawakan ng asawa ko ang aking kamay. Mahal, dito tayo sa automated gates. Pilipino ka na, di ba? Nakakataba ng puso ang mga salitang iyon, ngunit kasabay nito, nag-alinlangan ako. Ako, na dati mamamayan ng ibang bansa, maari na bang gumamit ng automated gates? Ngunit parang mahika, nang iscan ko ang pasaporte ng Pilipinas, agad na bumukas ang gate. Isang pindot lang sa fingerprint scanner at tapos na ang lahat ng proseso. Wala pang 30 segundo ang inabot. Habang pinagmamasdan ko ang mahabang pila ng mga tao mula sa ibang bansa sa tabi, pakiramdam ko ay isa akong VIP. Sa London, mas kamangha-mangha ang aking naranasan. Kilala ang United Kingdom sa mahigpit nitong imigrasyon, ngunit ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay malayang makakagamit ng e-gates. Ang turistang Sino na nasa unahan ko ay kinapanayam ng immigration officer ng higit sa 10 minuto. Ngunit ako, i-scan lang ang pasaporte at tapos na. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang nangyari sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Sa immigration hall, isang Pranses na kawani ng paliparan ang nagsabi sa akin, ang pila para sa mga Chinese national ay doon. Nang ipakita ko ang aking pasaporte ng Pilipinas, biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang saloobin. Ay, paumanhin po, Pilipino pala kayo. Pwede po kayong gumamit ng automated gates kasama ng mga EU citizen. Sa mga karanasang ito, naunawaan ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pasaporte ng Pilipinas. Ang kakayahang maglakbay sa napakaraming bansa nang walang bisa ay hindi lamang isang simpleng numero. Ito ay isang patunay ng tiwala ng buong mundo sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Kamakailan lang, naglagay pa ng dedikadong automated immigration gates para sa mga Pilipino sa Prague Airport sa Czech Republic. Ito raw ay bilang pagkilala sa mataas na antas ng civic consciousness at pagiging masunurin sa batas ng mga Pilipino. Sa katunayan, ang rate ng mga Pilipinong ilegal na nananatili sa ibang bansa ay mas mababa sa 0.01%. Ang naipong tiwalang ito sa paglipas ng panahon ang nagbunga sa makapangyarihang pasaporteng hawak natin ngayon. Sa huling araw ng aming biyahe, nagkataong nakita ko ang isang dati kong kaibigang Aleman sa paliparan. Nang ipakita ko ang aking pasaporte ng Pilipinas, nagulat siya at sinabing, nakakainggit naman. Mas maganda na pala ang trato sa pasaporte ng Pilipinas kaysa sa pasaporte ng Alemanya ngayon. Nang marinig ko iyon, muli kong naramdaman ang malaking karangalan. Dati, itinuturing kong pinakamahusay sa mundo ang pasaporte ng Alemanya, ngunit ngayon, tila ang pasaporte na ng Pilipinas ang pumalit sa posisyong iyon. Ang lahat ng kaginhawahang ito sa paglalakbay ay dahil sa katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan na ipinakita ng mga Pilipino sa buong mundo. At ngayon, ako ay isa na rin sa kanila na may responsibilidad na ipagpatuloy ang tiwalang ito. Isang pasaporte lang, ngunit ganito kalaki ang pagbabago. Ang pagiging isang Pilipino ay nagbigay sa akin ng higit pang dahilan para ipagmalaki ang aking sarili. Ang nangyari noong nakaraang buwan sa Prague Airport, ang tiyak na sandali kung kailan ko lubos na naunawaan ang tunay na halaga ng pasaporte ng Pilipinas. Pagdating ko sa Prague para sa isang business meeting, ang immigration hall ay puno ng mga turistang Hapon na nakapila. Bigla na lang, isang kawani ng paliparan ang sumigaw matapos makita ako. Mayroon po bang may hawak ng Philippine passport dito? Noong una akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Kilala ang Prague sa napakahigpit na imigrasyon, kaya bakit nila ako tinatawag ng hiwalay? Nag-alala ako na baka may problema. Ngunit hindi. Nakakagulat. Dinala nila ako sa isang espesyal na automated gate para lamang sa mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isang mahalagang partner ng Czech Republic sa larangan ng teknolohiya.
Ang mga Pilipino ang pinaka-pinagkakatiwalaan naming bisita, paliwanag ng Kawani. Nang tingnan ko ang datos, totoo ngang mas mababa sa 0.01% ang illegal stay rate ng mga Pilipino. Kung ikukumpara sa average ng ibang mga bansa sa Asia, ito ay isang kahanga-hangang numero. Paglabas ko ng immigration hall para kunin ang aking bagahe, isa pang sorpresa ang sumalubong sa akin. Sa customs inspection, isa-isang sinusuri ang mga bagahe ng mga pasahero mula sa ibang bansa. Ngunit ang sa akin ay pinalusot lang, sinabi pa nila. Hindi na po kailangan i-check ang mga Pilipino. Dahil sa pagtataka sa espesyal na tratong ito, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang hepe ng seguridad ng Prague Airport. Sinabi niya na sa listahan ng mga troublemaker countries na ibinabahagi ng mga paliparan sa buong mundo, hindi kailanman napasama ang Pilipinas. Sa halip, palagi itong nangunguna sa listahan ng mga model visitor countries. Lalong tumatak sa isipan ko ang sinabi niya tungkol sa impluensya ng kulturang Pilipino. Sa mga kabataan sa Czech Republic, sikat ang pagkaing Pilipino at ang makabagong teknolohiya ng Pilipinas. Dahil dito, lalo pang gumanda ang imahe ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay laging maayos, magalang sa aming kultura, at malaki ang naitutulong sa aming ekonomiya dahil sa kanilang purchasing power, dagdag pa niya. Totoo nga, ang mga turistang Pilipino na nakita ko ay kahanga-hanga sa airport lounge. Isang pamilyang Pilipino ang nilinis muna ang kanilang lamesa bago umalis. Wala rin akong nakitang Pilipinong sumisigaw o gumagawa ng gulo sa mga pampublikong lugar. Kamakailan, hindi lang sa Prague kundi maging sa mga pangunahing paliparan sa Europa tulad ng Paris, Rome at Barcelona. Nagpapatupad na rin sila ng mga patakarang pabor sa mga Pilipino. May mga plano pa ang ilang paliparan na magtayo ng sariling immigration lane para sa mga Pilipino. Ito ay patunay kung gaano kataas ang tiwala nila sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Sa eroplano pabalik, nakausap ko ang isang Czech na katabi ko. Humanga siya sa mga Pilipino at nagbiro. Sa susunod na buhay ko, gusto kong maging Pilipino. Bagamat nakangiti ko itong pinakinggan, sa loob-loob ko ay labis akong naantig. Ang aking ikalawang tahanan ay kinikilala ng buong mundo at ito ay nagbibigay sa akin ng malaking karangalan. Ngayon, nararamdaman ko rin ang responsibilidad na ipagpatuloy ang magandang reputasyong iyon. Bilang may hawak ng pasaporte ng Pilipinas, saan man ako magpunta sa mundo, determinado akong maging isang taong mag-aangat sa imahe ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo sa Dubai Airport, mas malalim kong naramdaman ang tunay na kapangyarihan ng e-passport. Habang papalapit ako sa automated gate, may narinig akong sigawan sa aking likuran. Isang grupo ng turistang Chino ang nagpoprotesta at nakikipagtalo sa mga kawani ng paliparan. Bakit hindi kami pwedeng gumamit niyan? Bakit sila lang ang pwedeng dumaan? Mayayaman din kaming mga turista. Hindi ako naging komportable sa pagtaas ng kanilang boses. Sa sandaling iyon, narinig kong bumulong ang isang kawani sa kanyang kasama. Ang mga Chino, laging gumagawa ng gulo. Iba talaga sa mga Pilipino, walang-wala sa pagiging desente. Doon ko napagtanto na ang tiwala sa pasaporte ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa RFID chip o sa mga security features nito. Ito ay resulta ng dekada-dekadang naipong tiwala mula sa matapat, magalang at disenteng pag-uugali ng mga Pilipino sa buong mundo. Sa katunayan, ang Next Generation e-Passport ng Pilipinas ay mayroon talagang kamangha-manghang teknolohiya. Gawa ito sa polycarbonate material na hindi lang water-resistant, kundi mayroon ding higit sa anti-security features. Kamakailan, itinampok pa ng BBC ang pasaporte ng Pilipinas bilang isa sa mga pinakaligtas sa buong mundo. Ang mas nakakagulat ay ang bilis ng proseso sa imigrasyon. Nung nasa Alemanya pa ako, inaabot ako ng 45 minuto hanggang 1 oras, ngunit sa pasaporte ng Pilipinas, 3 minuto lang ay sapat na. At hindi ito espesyal na trato. Ito ay isang benepisyong tinatamasa ng lahat ng may hawak ng pasaporte ng Pilipinas. Noong nakaraang buwan sa isang airport lounge sa Hong Kong, mayroon akong isang nakakatuwang karanasan. Pagpasok ko sa business class lounge, nakita ng kawani ang aking pasaporte at namanghang sinabi, "Wow, Pilipino po kayo. Paborito po namin ang mga bisitang Pilipino, laging malinis at magalang gumamit ng lounge." Isang ulat mula sa International Air Transport Association, IATA, kamakailan.
Ang nagpakita na ang compliance rate ng mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas sa mga regulasyon sa pagpasok at paglabas ng bansa ay umabot sa 500 Mas mataas ito ng malaki kumpara sa average ng mga mauunlad na bansa na 95%. Kapag nakikita mo ang ganitong mga estatistika, maiintindihan mo kung bakit binibigyan ng espesyal na trato ng mga paliparan sa buong mundo ang mga Pilipino. Sinabi kamakailan ng aking kaibigang Aleman na naiintindihan na niya kung bakit naging napakalakas ng pasaporte ng Pilipinas. Ibinahagi niya sa akin ang isang kawili-wiling impormasyon. Sa Frankfurt Airport kung saan siya nagtatrabaho, sa loob ng nakalipas na 10 taon, wala ni isang insidente sa imigrasyon na kinasangkutan ng isang Pilipino. Sa kabilang banda, ang ibang mga bansa sa Asya ay may 10-10 problema buwan-buwan. Ang ganitong tiwala ay hindi nabubuo sa isang gabi lamang. Naging posible ito dahil sa pagsisikap ng mga Pilipinong sumusunod sa mga patakaran, gumagalang sa lokal na kultura, at namumuhay ng matapat saan man sila sa mundo. Kaya ngayon, tuwing inilalabas ko ang aking pasaporte ng Pilipinas sa paliparan, taas noo ako. Ang maliit na booklet na ito, na kinikilala sa buong mundo ay naglalaman ng higit pa sa isang simpleng patunay ng pagkakakilanlan. Araw-araw kong nararanasan ito dahil taglay nito ang mga dekada ng tiwala at karangalan na binuo ng sambayanang Pilipino. At ngayon, ako naman ang may tungkuling ipagpatuloy ang tiwalang iyon. 1 taon na ang lumipas mula nang makuha ko ang aking pasaporte ng Pilipinas at ang buhay ko ay ganap na nagbago. Dati, kapag kailangan kong mag-abroad para sa trabaho, inaabot ng ilang linggo ang pag-apply pa lang ng visa. Ngayon, dala ko lang ang aking pasaporte at maaari na akong umalis. Sa katunayan, nahihiya pa ako kapag ang mga dayuhang kaibigan ko ang nagpapatulong sa akin na mag-apply ng visa. Kamakailan lang, nagkaroon ng biglaang pulong sa aming head office sa New York. Kinabukasan, nakaalis agad ako. Kung Aleman pa rin ang aking pagkamamamayan, hindi ko maiisip na posible ito. Ang visa-free entry ay isang pribilehiyo ng pasaporte ng Pilipinas. Sabi pa ng mga kasamahan ko doon, ang swerte mo, Pilipino ka. Ang mas kahanga-hanga ay pinapayagan ang dual citizenship. Hanggat natutugunan mo ang ilang mga kondisyon, hindi mo kailangang isuko ang iyong pagkamamamayang Aleman, kaya pinananatili ko ang pareho. Sa panahon ng globalisasyon, mayroon pa bang mas malaking biyaya kaysa rito? Muli kong naramdaman kung gaano kaprogresibo mag-isip ang gobyerno ng Pilipinas. Panatag din ang loob ko kapag nasa ibang bansa. Kamakailan, nang manakaw ang aking pitaka sa Paris, agad akong tinulungan ng Embahada ng Pilipinas. Nakakuha ako ng pansamantalang pasaporte sa loob lamang ng 1 araw. Ang aking kaibigan na nakatira sa Pransya ay inabot ng 1 linggo para sa katulad na problema sa sarili niyang embahada. Minsan, tinatanong ako ng aking mga kaibigang Aleman kung pinagsisihan ko ba ang pagpapalit ng pasaporte. Sa bawat pagkakataon, buong pagmamalaki kong sinasagot, kailanman ay hindi. Sa halip, araw-araw akong puno ng karangalan. At iyon ang totoo. Napakaraming pribilehiyo ang natatamasa ko gamit lamang ang isang pasaporte ng Pilipinas. Ngayon, kapag may anunsyo sa Filipino sa mga paliparan, kinikilig ang puso ko. Kapag naririnig ko ang tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas o sa masasarap na pagkaing Pilipino sa ibang bansa, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi na ito ang Pilipinas na napapanood ko lang sa telebisyon o pelikula. Ngayon, ako mismo ay isang kinatawan ng Republika ng Pilipinas. Ang pagiging isang Pilipino ay tunay na isang napakagandang desisyon. Hindi lamang ito dahil sa kaginhawahan sa paglalakbay. Nararamdaman ko ang karangalan ng pagiging isang mamamayan ng isang bansang kinikilala sa buong mundo at ang kaakibat nitong responsibilidad. Sana sa hinaharap, makapag-ambag din ako kahit sa maliit na paraan sa pag-angat ng katayuan ng Pilipinas. Lalong tumatak sa aking puso ang sinabi sa akin ng kawani ng DFA noong araw na makuha ko ang aking pasaporte. Ngayon, isa ka ng Pilipino. Maligayang pagdating sa pamilyang Pilipino. Tulad ng mga salitang iyon, araw-araw kong sinisikap na ipakita ang dangal ng isang tunay na Pilipino. At sa bawat pagkakataon, lalo kong minamahal ang bansang ito. Bilang isang mamamayan ng aking piniling tahanan, ang Republika ng Pilipinas,
Nais kong mamuhay ng may dalang karangalan at pasasalamat.